sabi ko nga, kahit sino pa ka pa, senador ka man o kung sino ka pa, wag mo akong sasalangin. Buha ka ng ina ka, hindi kita atrasan. Buha ka ng ina ka, hindi kita atrasan. Buha ka ng ina ka, hindi kita atrasan. Kompleto ko ng dokumento, pati yung kaso, pati yung paghihiring natin sa Quezon City, kompleto ako. Okay? Dahil kabahagi ako niyan, so nasa akin yan nakatago. Kung sino yung naglabas niyan, yun ang sampal-sampalin nyo sa mukha. At kung sino yung nagpapakalat niyan, yun uli yung sampal-sampalin nyo sa mukha. Dapat, Senator Manny Pacquiao, sinampal-sampal mo sa mukha yan si makagago eh. A few moments later. $30 million ang utang sa atin. Sino ba? Okay mga kapengyo, pag-usapan nga natin ulit etong si Kamatis, Kulaong pala mga kapengyo, no? At dito may rebuttal nga ito dito kay Boss Manny Pacquiao, no? Na kung saan talagang matapang, yan ang gusto ko. Matapang, palaban, at talagang hindi umaatras sa laban. Yan ang kalupitan ni Kulaong, putang Tatawagin ba namang Mr. Caliber yan kung hindi talagang matapang at masigasig, no? Etong si Kulaong. Talagang sa pagkakataon na ito, mga kapengyo, di talaga umaatras sa laban ito. Kasi alam nyo kung bakit? Talagang pinagtatanggol pa rin niya, no? Ang kanyang sarili at pinaglalaban pa rin niya. Ang katuwiran niya rito, kesyo nga raw ay matagal na. 8 years later na raw nga etong nilabas niyang video dito kay Senator Manny Pacquiao. Kaso lang, ang problema kasi dito, napanood na ni Senator Manny Pacquiao etong video mo. Napaabot na. Talagang dito pinagpipilitan pa rin niya, no, na talagang may utang nga raw sa kanya, no, etong si Senator Manny Pacquiao. At sa katunayan nga, parang nakabayad na nga raw etong si Sen. Ang problema rito, hindi ka nga kilala. Gago ka ba? Hinayupak ka. Yun ang problema rito. Hindi ka kilala ni Senator Manny Pacquiao. Buti sana kung kilala ka niya, talagang medyo nagduda pa sana kami. Ang problema, hindi ka kilala eh. 2 beses na yan! Sabi mo, wala ka namang ginawang masama. Ang problema, nilait mo naman yung nanay ni Senator Manny Pacquiao. Bakit yung nanay ni Pacquiao mas masahol pa sa baluga? Mas masahol pa sa baluga? Mas masahol pa sa baluga? Na kung saan wala namang kinalaman sa inyong dalawa ni makagago, di ba? Talagang tarantadot kalahati talaga. That is what you call Hokage moves. Etong si Kulaong, mga kapengyo. So dito, mga kapengyo, panoorin nga natin to kay Friends of Food Genius, mga kapengyo. Ito nga nilabas ni Kulaong para kay Senator Manny Pacquiao. Pero sabi ko nga, kahit sino pa ka pa, senador ka man o kung sino ka pa, wag mo akong sasalangin. Buha ka ng ina ka, hindi kita atrasan. Putong ina, ang tapang! Yan ang gustong-gusto namin sa'yo, Kulaong. Pinap! Talaga naman, minura pa si Senator Manny Pacquiao, Minura mo pa. Matindi talaga ang pagkasayad sa utak nito. So antayin nyo lang mga ilang buwan, mga kapengyo. Sigurado may posas na to at nasa kulungan na. Gaya nga ng sabi ni Senator Manny Pacquiao, no? Dadalawin na nga lang daw niya ito sa kulungan. Yun ang masarap na makikita natin lahat, mga kapengyo. Puta, yun yung matinding mangyayari, no? Dito sa ating vlog, mga kapengyo. Dahil aantabayanan natin yan kung paano magmamakaawa kay Manny Pacquiao ito. Kompleto ko ng dokumento, pati yung daw. kaso, pati yung paghihiring natin sa Quezon City, kompleto ako. Okay? Dahil kabahagi ako niyan. Grabe kumpleto ng dokumento, kumpleto sa kaso, lahat na sinasabi niya, mga kapengyo. Pero sa pagkakataon na ito, sabi niya, utang daw ni Senator Manny Pacquiao sa kanya is $30 million o humigit kumulang 1.7 billion. Pero kamukat-mukat mo, malalaman natin na may utang na halos 2 milyon lang sa taga UK na hindi niya nakilala ngayon. At saka si Karen Whitmore. Dong, tawagan mo sila, padalan mo sila ng
Tigko quarter million. Tigko quarter million. Tigko quarter million. A few moments later. Hindi man ako mabayaran, basta mapakulong siya, ipakulong ko talaga yung lintik na yan. Ang lupit mo talaga. Amnesia boy, puto. Tingnan nyo mga kapenyo ha, mga ilang linggo lang o ilang araw lang, pag nasampahan na ng kaso ni Sen Manny Pacquiao to, sigurado magkakaroon ulit ng amnesia to. Hindi ko alam kung sino yung pinag-i-interview ni Uhugi Vlogger o wala na ba epekto sa akin. Siguro pag nakita ko na lang ng personal yung matandang in-interview niya, kaysa na maidibanda ko, sampaling ko na lang sa mukha. Yan yung matindi rito. Okay. So, nasa akin yan, nakatago. Pero, Oy, nakatago. ulitin ko, hindi ko yan nilabas para manira ng kapwa ko. Aha. Kung sino yung naglabas niyan, yun ang sampal-sampalin nyo sa mukha. Yun, At no? kung sino yung nagpapakalat niyan, yun uli yung sampal-sampalin nyo sa mukha. Yun. Dapat, Senator Manny Pacquiao, sinampal-sampal mo sa mukha yan si makagago eh. Aha. Bakit? Siya lang nagpapakalat yan, hindi naman ako eh. Grabe naman, no? Kita nyo naman mga kapenyo ha. Hindi naman natin mapagkakaila na trilyonaryo talaga etong si Kulaong. Tingnan nyo naman yung background niya. Pukin. Hindi naman sa panglalait mga kapenyo, pero kitang-kita nyo naman yung background niya. Yan yung mga trilyonaryo sa atin. Kung lahat ang masama, ikaw ang mabuti. Lagay na yan, ikaw ang mabuti. Putang yan, ha? Talagang matindi yan. Isipin mo kung hindi trilyonaryo yan, magkakaroon ba ng utang si Sen Manny Pacquiao ng 1.7 billion dyan? Alam mo may utang sa akin yan, hindi ko nagbabayad, hindi ko nagbabayad, hindi ko nagbabayad. Ang lupit mo talaga, kamatis. Kulaong pala, putang. Sila nagpapakalat niya, hindi ako. Aha. Di ba? Dapat si makagago sampal-sampalin mo sa mukha. Kasi bakit? Tapos na yan, lumipas na ng 8 taon yan eh. At saka hindi ko naman pinakalat yan. Oh, so ngayon sinasabi niya hindi daw niya pinakalat. Ngayon nakarating na kay Sen Manny Pacquiao, hindi niya pinakalat. Pero nasa social media. Kung meron ka man dapat sisihin, Kulaong, hindi si makagago yun. Yung naglabas ng video na yan, nakausap mo. Dahil sa'yo na mismo nang galing, yan sa FLM group yan. Hindi yan kay makagago o hindi yan kung kanino man na nasa social media. Kung may dapat kasi Sen, nasa grupo mo yan, ibig sabihin. Bakit si makagago yung gusto mong sampal-sampalin? Putaragis ka, pag nakita ka nun, baka ikaw pa sampal-sampalin nun. Tapos pag nakulong, dadalawin ko siya sa kulungan. Dalawin ko siya sa kulungan. Dalawin ko siya sa kulungan. Tulog po ako. Siguro, umiral siguro yung kadimonyo ng aking kamay. Gumalaw. Sa katunayan nga, takot na takot kang magpakita kay makagago. Isipin mo, pinuntahan ka na sa village nyo, hindi ka pa lumabas kupal ka. Ay, naka. Sila nagpapakalat. Dapat yan ang sampalin mo sa mukha. Aha. Huwag ka sa akin magagalit. Kasi lahat ng sinabi ko, totoo. May Totoo ba yon? Kay Mami D? Totoo din ba yung sinabi mo? Ha? Na baluga, etong si Mami D? bakit yung nanay ni Pacquiao mas masahol pa sa baluga? Mas masahol pa sa baluga? Mas masahol pa sa baluga? Kilala ba niya ako? Tanong ko siya, kilala ba niya ako? Ay, nako Kulaong, wag kami. Iba na lang. Yung mga naloloko mo o yung mga nagpapaloko sa'yo na naniniwala pa sa'yo, yun pwede mo pang magoyo. Pero kami, na talagang mulat na sa katotohanan, sa ginagawa mo, talagang hindi na kami maniniwala sa'yo. Isipin mo, puro katotohanan kuno ang sinasabi mo, hindi ka nga kilala ng tao. Kung kilala ka maaring naniwala pa kami, kaso hindi ka kilala Kahit nga yung mismong sinasabi mo na party ka ng Marcos, kamag-anak ka, royal blood kuno mga kapenyo, hindi ka nga kilala. Kahit nga ultimo si President Marcos, hindi ka kilala. Tinanggi ka. Totoo ba ito o fake news yung nagpapanggap na kapatid nyo raw, itong Francis Leo Marcos? Yung mga nagsasabi, mga kamag-anak namin, hindi namin mga kamag-anak yan. At ngayon lang namin nakita yung mga ito. Huwag kayo masyadong maniwala dyan sa mga ganyan.
Amy Marcos, tinanggi ka rin. Ano ba naman yan, mga kamag-anak mo na, Kulaong, kinatanggi ka. Ikaw ang pinakamagandang lalaki sa balat ng lupa. Totohanan. Oo, dahil meron ako nung case number natin eh. Aha, case Meron number akong ha. kopya, lahat niyan. Puta, malupit pala magtago ng mga code to. Dapat to binabansagan na Da Vinci Code. Ayop ka, Kulaong. May mga case number ka pa nalalaman. Baka serial number, meron ka rin, ha? Magaling kang kupal ka. Di ba? Pati pag-hearing, pati yung mga bodyguard ko noon, pag Aha. nag-hearing, andyan. Pati daw mga bodyguard niya noon, nandyan. Punong-puno talaga ng kayabangan etong si Kulaong, mga kapengyo. Bilib na talaga ako sa tao na to. May kasabihan nga, mga kapengyo ko na di baling mawala ang ari-arian, ang properties, wag lang ang kayabangan. Ayop ka talaga, Kulaong. Napakatindi mo talaga. Iyong-iyon na talaga kami. Basta sa social media, tatawaging komedyan, alam na kaagad natin lahat. Kulaong yan. Wala nang iba. Taragis. Dito talagang, ito yung mga taong matitindi talaga, mga kapengyo. Bakit ko nasabing matindi? Isipin mo, huling-huli ka na sa akto. Kumbaga, sa baraha, pusoy-dos ka na, no? Lumulusot ka pa. Talagang inaano pa Talagang sinisipat mo pa. Pilit mo pang nilalayo yung issue. Sa totoo lang, mga kapengyo, no? Yung maniniwala rito, napakatanga na lang. Kung kayo na nagogoyo nito at nagpapalipad pa rin kayo ng mga OFW, bahala kayo sa buhay nyo. Basta kami, for awareness tong kino-content namin para dito kay Kulaong, para mamulat kayo sa katotohanan na yung mga pinagsasabi ng kupal na to hindi po totoo. Isipin nyo, sariling kamag-anak niya kuno, na royal blood niyang kuno, tinatanggi nga siya, tapos may utang daw sa kanya Senator Manny, hindi naman siya kilala. Ano ba yan, Kulaong? So yan, mga kapengyo, no? Kung kayo nga ang tatanungin ko, ano nga masasabi nyo dito sa mainit na mensahe ni Kulaong kay Senator Manny Pacquiao, at siya pa ang may ganang magmura dito kay Sen Manny. Lalo mo lang pinabibigat yung kaso mo, Kulaong. The more na nagagalit ka, the more na hate mo si Senator Manny Pacquiao at MG, the more din na nalulubog ka sa kumunoy. Real talk yan. Comment nyo na lang down below lahat ng mga opinion nyo, mga kapengyo, at lahat po yan mabasa ko. Maraming salamat, mga kapengyo, at kita-kits na lang tayo sa mga susunod kong reaction videos.